Unang workout sa shoulder natin ay drop set kaagad ang gagawin ko. Nagsimula ako sa 25 pounds, nasa 11.3 kg ito. Naka 20 repetition naman ako dito. Sa ganitong side lateral dumbbell raise, dapat dahan-dahan lang yung pagtaas natin yan. Tapos yung pagbaba. At nagpo-pause din ako sa taas para lalong ma-engage yung ating shoulder. Yan. After ng 25 pounds, ang kasunod naman yan ay 20 pounds dumbbell, naka 15 repetition ako. Then after nun, 15 pounds naman ang binuhat ko, naka 15 repetition din ako. Kaya dun sa tatlong drop set na yon ay quality ang burn natin sa shoulder, pump na pump. At syempre kasama natin ang ating gym baby, mas lalo pa niyang matutulungan tayo upang ma-hit natin yung pinaka maximum pump. Dahil yan, kumpara sa solo lang tayo, mag-i-stop na sana tayo niyan pero dahil nandiyan siya, yun, tutulungan niya na tayong itaas para solid na solid yan, brother. Burn na burn. Pag drop set nga pala ang ginagawa natin ay walang pahinga yun in between. Basta pagkatapos ng isa yun, damputin na kagad natin yung isa pang weight. Then simulan na uli yan. Yan. Ito na yung pangalawang drop set. 20 pounds, nasa 9 kilo. Tapos naka 15 repetition ako. Solid, brother. Dito ay pump na yung shoulder natin dahil sa bawat workout, binibigay natin lahat yung makakaya natin. Good. Drop set din ang ginawa natin sa rear delt fly. Nagsimula tayo sa 15 pounds, naka 18 repetition tayo. Then ang kasunod niyan ay 10 pounds, naka 15 repetition. Then 5 pounds, naka 12 repetition. So kung makikita mo dito, dahan-dahan lang yung movement ko. Yan, hindi masyadong kabigatan yung weight dahil yun ang mistake ko dati, ay ang bigat nung weight na binuhat ko. So namamali na yung form. So dito magaan na lang na weight yung binuhat ko para magawa ko siya ng tama. Saka kahit high repetition siya, high intensity training pa din yung ginagawa natin. Yan. Pipilitin hanggang sa pinakahuling repetition yun. Tapos force rep na yung ginawa ko dito. Yan. Kahit partial movement lang, nakakadagdag pa din ng intensity yun. Tapos ito na yung pangalawang drop set, 10 pounds ang binuhat ko dito, naka 15 repetition ako. Yan, makikita mo dahan-dahan. Tapos yung dumbbell hindi nagdidikit pag binababa ko na, para yung tension dun sa ating rear delt ay constant. Yan. Quality baga. Ang mistake ko dati nung nagsimula pa lang ako ay hindi ko sinasama sa shoulder workout itong rear delt fly. Shoulder press lang at side lateral. Pero ngayon bumabawi na tayo. Yan, dito. Ito na yung pangatlong drop set. 5 pounds ang binuhat ko dito. Naka 12 repetition naman tayo. Then ang ginamit na natin ay yung barbell plate para maganda-ganda ang hawakan natin. Saka maiba naman. So solid na ang pump ng shoulder natin yan. Rear delt at side lateral. 110 pounds ang binuhat ko dito. Yun ay 50 kg. Naka 8 repetition ako. Barbell overhead press para sa ating front shoulder. Yan. Yung pagkakahawa ko sa bar ay slightly shoulder width apart. Then ganyan ako magtaas ng bar. Tapos ang bawat repetition ay dahan-dahan laang. Lalo na yung pagbaba, eccentric repetition yan. Quality. Para safe ang ating shoulder at high intensity training yan. Yun talaga ang ini-emphasize ko dito, yung dahan-dahan na pagbaba. Yan, pangatlong repetition. Kaya mas madaling ma-exhaust yung muscle natin dahil time under tension siya habang bumababa. So
kailangan nating ma-exceed yung previous record natin na 7 repetition. Kaya napaka-beneficial din nga na meron tayong spotter, yun, para i-assist tayo dun sa pinaka-limit natin. Pero kung walang spotter to, baka siguro maka-4 na repetition lang ako nito. Pero dahil may spotter, mas maganda dahil mas lalong ma-stimulate yung growth natin nito, ay mas ma-exceed yung pinaka-limit ng shoulder muscle natin. Oh yeah, good. Quality ang pump ng shoulder, complete workout. Ganito ang workout para magkameron ka ng shredded tricep. Yan, para nung akin. Kita mo naman yung mga striation na meron na tayo niyan. Kita mo na rin yung mga head ng ating tricep. Cuts na yan. So, dito hindi tayo makapag weighted dip dahil hindi natin dala yung ating panglagay sa ating baywang. So, ganito na lang tayo. Ang binuhat natin dito ay 100 pounds. Nasa 45 kg yun. Naka 12 repetition tayo dito. And set to failure ang ginagawa natin. Tapos dahan-dahan ang ginagawa natin yun. Then nag-pause tayo at the end para mas lalong ma-stimulate. Oh yeah. Then flex tayo ng ating tricep. Good workout. Kagaya ng ginagawa natin sa ating home gym, pagkatapos ng ating upside down curls up, sinusundan kagad natin to ng upside down deadlift dito. Ganun ang ginawa ko, naka 12 repetition ako. Hindi ko ma-pull range of motion kasi tatama yung sapatos ko dun sa kisame. So, ganto-ganto na lang muna. Para sa akin lang naman, ang lakas makaburn nito ng calorie dahil compound movement nito ay ang daming nahihit. Back, forearm, abs, saka legs. Ang tagal na rin nating nagaganitong upside down deadlift kaya sanay na tayo. Weighted pa ang ginagawa natin dati pero tinigil na natin yung kasi mahirap yun eh. Ang ginawa na lang natin, concentrated repetition. So, good. Nag-a-adapt tayo sa bawat situation. Hindi tayo nakapick sa isang training program. Yan, Medyo busog tayo niyan kaya walang nakikitang abs.